namanhid na itong kamay ko. Bago umuwi na ako sa amin. Dito na ako nag-ano. Namanhid na kamay ko. Yung pala na-stroke na ako. Sariwa pa sa alaala ng 60 anyos ng si Jesus Abella nang mamayagpag ang karera niya bilang pintor sa General Trias, Cavite. Pintor po ako sa mga sa bahay po. Lahat ng barangay doon sa Ligtong, nagawa ko na po. Kaya ako maraming kilalang kapitan. Noon pa man, hindi na kalakihan ang kita ni Tatay Jesus. Pero masasabi raw niyang mas maluwag ang kanilang buhay nung nakakapagtrabaho pa siya. 1 week po, 3-5, doon po sa munisipyo. Lahat po ng project ng engineer ko ako nagawa. Malaking bagay po yung nagtatrabaho ka. Meron kang inaasahang sweldo pagdating ng linggo. Kada sweldo po, nakapunta po kami sa SM. Kakain lang po sa inasal. Ngayon, hindi na po. Taong 2024, natigil bigla sa pagtatrabaho si Tatay Jesus. Hindi inasahan, bigla na lang siyang na-stroke. Nagpipinta ako na bitawang kobras. Namanhid na itong kamay ko. Bago umuwi na ako sa amin. Dito na ako nag-ano. Namanhid na kamay ko. Yung pala na-stroke na ako. Ang pinagtataka ni Tatay Jesus, bago ito, wala naman siyang kahit anong iniindang karamdaman. Bago po nangyari yon, nagme-maintenance na po ba kayo o wala kayong alam na sakit niyo? Hindi ko pa alam na nag-ano ako. Sala ko nag-maintenance na na-stroke na ako. Ngayon, hindi na siya makapaghanap buhay. Kwento pa nga ni Tatay Jesus na iraos lang ang 60th birthday niya ngayong buwan dahil may tira pa silang spaghetti nung nakaraang Pasko. Okay na lang po. Pagluluto naman ako ng asawa ko, spaghetti. Andiyan na po, nakahanda na po. Oo, aga ng handang Yung tira nung Pasko, yung mga bigay, andiyan na po. Gustong-gusto na niyang makabalik sa trabaho, pero katawan na niya ang sumusuko. Umangal na po ako, hindi na po ako mapagtrabaho. Sabi ko pa nga, pag gumaling ako, papasok ako uli. Hindi ko na ako kaya. Hindi ko na main ang mga kamay ko. Ngunit ayaw naman niyang hayaan na ang misis niyang si Nanay Nancy lang ang nagtataguyod sa kanilang mag-anak. Dito, naisipan ni Tatay Jesus na maglako ng nilagang mais. Oh, mais! Laga! Sa wakas, kahit papaano, kumikita siya ulit. Kahit pambili lang ng pagkain at pambaon ng kanilang unika ihang si Sabel. 12 supot, 120 po sa akin. May 10 piso po patong. Sa isang 10 kilo, ang kita ko kuminsang 160. Hati pa kami na asawa ko. Sa isang balot, 10 kilo. 3 balot. 2 lata. 2 lata. Ano lang yan, 200. 300 kuminsan, hati kaming dalawa. Subalit, aminado silang kulang pa rin. Lalo't second year college na ngayon ang anak sa kursong Bachelor of Secondary Education. Hindi pwedeng hindi magtinda. Kailang araw-araw magtiyaga. Ang kita mo 300, kulang pa rin. Hindi ko siya pinapabayaan. Matalino. Sayang pag pinatigil ko, sayang. Pero matid nila ng kinabukasan ni Isabel, nakasalalay din sa kanyang edukasyon. Kaya naman, madaling araw pa lang, nagsisimula ng kumayod ang mag-asawa. Alas 2, nagigising na ako, magsaano na ako ng kahoy. Sasalang na, hanggang alas 4, 3 oras, para maluto agad yun. Tapos pagdating ng alas 5, yun, takbo ka na doon sa paninda, sa palengke. Para magtinda, itinda. Si Nanay Nancy nakatoka sa pamimili ng mais, pagluluto, pagbabalot, at pagtitinda sa isang talipapa. Samantalang si Tatay Jesus naman tagalako sa paligid. Hindi lingid sa kaalaman ni Isabel ang hirap at sakripisyong pinagdaraanan ng kanyang mga magulang. Kaya naman, lalo siyang nagpupursigi sa pag-aaral. Ngayon, isa na siyang scholar at nakaisip din siya ng paraan kung paano kumita ng extra. May mga time po na nag-tutor ako.
Nag-try po ako ng grade 11 to 12 mag-freelance wherein nag-accept po ako ng mga parang mini office work, data entry, yung mga parang magsulat lang po ng minutes of the meeting. So in that way po, naka-help na ako yung bala sa baon ko or pag may bayaran, sige ako po muna. Si Tatay Jesus, isa lang ang hiling. Basta kung mapag-aaral lang anak ko, makatapos lang ng college, malaking bagay na po yan. Dito sa kapatid mo, believe kami sa mga kapatid nating kahit naghihikahos, lumalaban pa rin ang patas. Magandang hapon po. Kaya may belated birthday gift kami para kay Tatay Jesus. Unahin na natin ang birthday cake. Init-init pa na yung ako mo. Mainit na, di ba? Salamat. Hindi yan galing sa tira-tira, ha? Sir, po, salamat po. Pangalawa, para sa eskola nilang si Isabel. Tingnan po itong school supplies po. Galing po kay Idol Rafi. At ito pong brand new na laptop po na makakatulong po sa pag-aaral po ni Isabel. Thank you. Maraming salamat. Pangatlo, bagong higaan at electric fan. Dahil ang mga tulad ni Tatay Jesus at Nanay Nancy na sobrang sikap sa hanap buhay, deserve ang masarap na pahinga gabi-gabi. 15,000 pesos po galing kay Idol Rafi at sa Rafi Tulfo in Action Foundation po. Tanggapin niyo po ang pandagdag puhunan at makakapagpagawa na rin po kayo ng bubong. Salamat. Pang isang buwang groceries po. Galing din kay Idol. Maraming pong salamat kay Senator Rafi Tulfo po. Nabigay na po sa akin cake. Maraming pong salamat. Sa spaghetti po. Malaking bagay po yan sa aming pong pamilya. Maraming pong salamat. Maraming salamat sa tulong nyo, sa bigay nyo sa amin. Salamat. Mga grocery, mga electric pa, salamat, Senador Tar. Sobrang saya ko po kasi gaya nga po sabi ko is malapit na demo ko. At sobrang halaga niya po sa demo ko kasi kailangan po namin integration of technology. Thank you so much po Sir Rafi.